Hi po sa inyong lahat. How are you po? So for today's video is nag-ano po ako sa aking lesson plan. Gumagawa kasi ako ng lesson plan tapos na-print ko na, may mga kulang-kulang pa, so inanuhan ko pa. Ako pagigpunan. So dyan may kulang pa ako kasi kinakailangan natin yung mga learning adjectives. Adjectives? Bakit adjectives? That is learning objectives. Gaga talaga ako. So ayan, di ba nakita nyo, meron pa akong sinusulatan kasi kulang pa yan. Tapos yung mentor ko is nagdi-discuss, sabi niya siya muna ang magdi-discuss ngayon kasi pinapagawa muna niya ako sa aking lesson plan para demonstration this coming Monday. So ako is natatawa ako sa mga discussion ni ma'am. Grabe. Yung dinidiscuss nila is ano yun? Kalimutan ko, araling panlipunan ata yun. O Filipino. Parang Filipino. So yan, marami pa talaga yung gagawin ko. Kinakailangan ko pang gumawa ng aking IMs or instructional materials. May need pa i-print. So thank you so much to my mentor kasi nag-provide siya ng printer. Tapos yung laptop ko ang loko-loko kasi hindi siya masyado ganun mag-print. So ngayon may sinusulatan muna ako, tapos may iniba dun sa sa aking lesson plan, may kinakat po ako doon. Tapos anong tawag dito, hinalilihan ng iba. Kasi parang hindi po yung psychomotor ko po, hindi po siya yung target ng psychomotor ko po, hindi po siya ang tawag dito, parang hindi siya na-align sa lesson plan ko. So iniba ko naman. So ayan, sinicheck ko pa talaga yan kasi marami pa talagang kulang. Sorry ba? Ang pagiging isang teacher is hindi basta-basta. Ang dami mo pang gagawin para ma-perfect lang ang flow. Ayan, chine-check ko pa talaga yan. Chine-check ko ng maigi. Ayan, may inano po ako kung saan dyan saan dyan yung ipiprint. Ayan. Hinako, Diyos ko, day. Kung gusto niyo pong mag-teacher, kapag passionate talaga kayo, go for it. Kapag hindi po niyo bet ang magiging isang guro, huwag nyo na lang kasing pilitin kasi iba-iba tayong mga gusto. Oo. So ako, ang pagiging isang guro, mula daycare ako, gusto ko talaga. Kasi sabi ko po kay mama na gusto ko maging katulad ni tita. So hindi ko po alam kung ano talaga ang pangalan nun. So guro pala. Kasi gusto ko po na magturo. Gusto ko po maging yung magsusulat sa blackboard. Ganon. Yung parang, yung ganon pa yung instinct ko dati. So gustong gusto ko yun. So ngayon is nandito na, kapag nandito na tayo sa real world, iba na. So ako is wala akong ibang choice kundi sundin kung ano man yung sinasabi ko dati. So sana naman ako anong tawag dito? Matupad. Oo, matupad. Sana matupad. So ngayon, nagano na po ko sa laptop kasi chine-change ko na. So whole po ako niyan. So si teacher, yung mentor ko muna, yung gumawa ng ibang discussion. Ibang discussion po. Diyos ko, dahil tingnan ko yung mukha ko. Parang Diyos ko, dahil nakaantay rad ako niyan kasi babad yung ko sa aking mukha. So sa aking mata pala. Kaya nga ganun muna.
Sini-check ng maigi. Kung passionate po talaga kayo sa paguguro, go for it lang po. Go for it po lang talaga kasi at the end of the day, diba, dunya. At the end of the day po, tayo lang din po ang may ano dyan. Sa atin lang din po yun. So nag-voice over lang muna ako kasi baka masabi nila, anong ginagawa nito ng pre-service teacher na ito? Bakit nagsasalita na mag-isa? Kasi hindi po nila alam lahat na nagva-vlog po ako. So, parang tinatago ko muna yung identity ko. Di ba? Bakit hindi ka na naglihok-lihok dyan, Toy? So, shout out pala kay Lola Ma'am. Naku, ang ingay ng motor. Shout out kay Lola Ma'am, Tita Mila, Tita Grace, and also Tita Maribel. And to all my subscribers, to all my followers, no? All over the world, sa mga tao pong tumulong sa akin dati. I just want to say thank you so much po for always there for me. Sa mga taong tumulong sa akin dati hanggang ngayon. So maraming salamat po sa panonood niyo po sa aking video. Isa pong malaking karangalan ko po na pinasok ko po ang pagiging isang content creator. So sana po lalaki pa ito ang yung channel na ito sa mga suporta ninyo, sa pagiging always andyan para sa akin, na sana po is manood pa rin kayo sa akin forever, no? Hindi man lang sa ngayon, hindi man lang bukas, hindi man lang kahapon. Sana po tuloy-tuloy nyo po yung panonood sa akin. So, malaking tulong na din po yan sa akin po. Lalong-lalo na po ngayon, for 4 years na ata. 4 years na po ako sa pagiging isang vlogger. Vlogger po sa aking buhay. So, sana po hanggang maabot ko po kung ano man yung nasisimulan ko po. I hope nandyan pa rin po kayo para sa akin. Kayo pong lahat. So maraming salamat po sa panonood po. Masaya po ako na pinasok ko po ang mundong ito. Kung hindi po dahil kay Ate Charing na nasa heaven na, hindi ko po ito naaabot kung ano man ang meron ako ngayon. So, isang malaking pasasalamat ko po kay Ate Cha na tinulungan niya po ako, hindi lang po ako, kundi lahat ng Vocid Squad. Alam ko po may kanya-kanya na po kaming mga may kanya-kanya na po kaming buhay, o may kanya-kanya talaga kaming buhay. May kanya-kanya po kaming may mga, ang iba may trabaho na, ang iba is nag-aaral pa. Ako kay nag-aaral pa ako. Yung iba is may sarili ng trabaho, ganon. So ako po is pagpatuloy ko lang po kung ano mang nasisimulan ko, at sana po subaybayan nyo pa rin ako. Alam ko po na hindi po ako active dito po sa YouTube, pero po I always keep in mind po na mag-upload po ako. Kapag nandito po ako sa boarding house, ang hirap po kasi wala po akong signal, wala po akong malakas na signal. Yung wifi din po, hindi po ganun kalakas. Lalakas lang po siya kapag 12 AM, 1 to 4, 1 to 5 AM. So ang hirap ko pong mag-upload kasi nakatulog na po ako doon. Kasi kapag nandito po ako,
Tsaka may duty po. Maaga po kasi akong natutulog. Kasi ayoko pong pagod pagbukas na kasi po nagtuturo po ako, baka makakatulog po ako sa classroom. Tapos masita pa ako, Diyos ko dahil. So, kinakailangan ko pa pong yung pumunta sa sa lugar na may signal talaga. Kasi yung boarding house ko po is hindi siya ganun kalapit sa school namin. Wala po siya masyadong signal, kaya nga po. Kasi ang malayo na po dito yung tower. At saka parang siya, ang tawag dito, tinatawag niya parang lupot. Yung hindi talaga maano ng tower dito, parang hindi siya ganun talaga maabot o hindi talaga siya maabot ng signal. Kaya nga, yung ginagawa ko is na lang po ako ng mga vlogs o yun ng mga video, tapos ko na lang po, i-upload ko na lang po kapag may malakas na po akong signal. Tapos yung dinudutihan ko po, wala din pong signal, o dito po wala pong signal. Wala po talagang signal dito. As in zero po. May wifi naman po dito pero nasa baba. Tapos yung wifi sa school hindi ganun kalakas. Kaya nga parang Diyos ko day. Kaya nga po kapag nandito po ako sa boarding house, hindi po talaga ako ganun ka-active mag-upload. Kasi paminsan-minsan lang po akong umuwi sa bukid. Kasi ang dami ko pong ginagawa. Kasi ang busy ng bakla. So ngayon nga is gumagawa po ako ng instructional materials for this coming Monday. Kasi may taga CTU po na mag-o-observe sa amin, o yung mga instructor po ng CTU o yung education teachers or education instructors, mag-observe po sila sa aming demonstration na nandito na po talaga kami sa real world na po. So I hope na makokontrol ko po ang mga behavior po ng mga bata, kasi iba kapag andyan ka na sa harap. Kasi yung ibang mga pupils parang nonchalant, parang binaliwala ka na nandyan ka sa harap. Pero iba po ako, yung iba kasi is hindi nila hindi nasisitahin, ganon. Pero ako po, magagalit talaga ako dahil, sino naman hindi magagalit dyan? Yung iba kasi, tumatayo. Ang iba is, hindi talaga mapalagay sa kanilang inuupuan. Yung iba kasi, sundot doon, sundot dyan. So, may nabubuo talagang ingay. Tapos yung iba, sumbong pa ng sumbong na, Sir, si Sir is nag-away sila, ganun yung mga, ganun talaga, kapag mga bata sumbongero, sumbongera. Pero iba ako, inaano ko po sila kapag hindi ko na po kaya, ayoko po kasing makasakit ng bata, papagalitan ko sila. So ayun, tumahimik. Sabi ko, am I making myself clear? Sabi naman nila, yes sir. Sabihan ko, huwag na kayong dyan. Huwag niyo po akong pagalitin, ganun. So, ganun talaga ang teacher. Laban lang po tayo. Kasi alam naman natin talaga na ganun talaga ang buhay. Hindi basta-basta. So, huwag muna tayong magpaka-stress, Kasi dito po, sa school na po ito, mayroon pong isang teacher po, sa sobrang hardworking na teacher. Yung pagdinibdib niya talaga lahat. Yung magturo po talaga, yung hardworking talaga. Ayun, namatay. Naku, Diyos ko day. So, huwag muna tayong
magpaka-stress. Kapag stress na po tayo sa mga paperwork, so plus pa sa mga bata, Diyos ko dahil. Wag na. Baka kakanta tayo ng hanggang dito na lang. Diyos ko dahil. Wag na. Kinakailangan natin gawin ang lahat sa ating makakaya po. Pero huwag talaga yung hindi ka na lang talaga magre-rest o hindi ka na lang magpahinga. Kinakailangan natin magpahinga kasi yung katawan natin, sabi nga ng mentor ko, ako sir, hindi talaga ako nagpapastress kasi kapag ma-hospital ako, yung mga yan, hindi yan magbibigay ng yung pera pang pa-hospital eh. Huwag tayong magpapastress. Kasi kapag magpapastress tayo, sa atin din yun babalik. So, go with the flow lang. Ganon. Sabi ko, ganon pala. Pero sa tingin ko po is, magdepende siguro kung paano din ni-disiplina ang mga bata sa kanilang mga magulang, no? Kasi yung iba kasi, kapag pinapagalitan na nga sa teacher, ulit-ulitin pa rin, yung parang nonchalant lang talaga. Ako dati, yung mga kaklase ko dati, nung elementary ako, kapag tumaas na yung boses ng aking ng aming teacher, hindi na kami hindi na kami magsasalita kasi natatakot na kami. Baka, kami set on the air, papatayuin. Yung set on the air talaga, papatungan ng book, yung yung mga braso mo, Diyos ko tayo. Tapos, sa ulo pa. So, ngayon is wala na eh. Yung mga corporal punishment, parang binala na yun, na yun. Kasi, diba? Kapag nandun pa din yung corporal management, punishment, baka yung ibang teachers kasi, yung, anong tawag dito? May disadvantage kasi at saka may advantage. Yung disadvantage, baka ng ibang mga teacher, yung tawag dito, abusuhin niya. The word is abusuhin. Baka abusuhin din yung na yon, yung rule. At saka yung advantage is para matuto yung mga estudyante. Pero bakit may mga magulang pa rin na parang yung mga anong pagdidisiplina ng mga anak nila, bakit sa mga teachers pa talaga so dapat as a parent, dapat tayo po ang magdidisiplina kasi po ang hirap na kasi kapag yung ibang magdidisiplina, baka hindi natin magugustuhan yung mga gagawin nila o kagaya ng mga teachers, baka mapalo nila o baka pa yung magagawa nila. So dapat talaga natin, ididisiplina muna natin bago natin kasi kapag ganun sila naku dahil wala na talaga yung respeto. So ayun, na-experience ko na talaga kung ano talaga ang buhay ng isang teacher. Hindi talaga basta-basta. Napakahirap. So sana naman, taasan din ng sweldo, Kasi hindi basta-basta yan. Dami pang paperworks. Tapos yun lang. Dapat taasan din. Sana po, tumaas. Yan lang po talaga yung mga pangarap ng mga teachers. Sana, kasama po din, makapiright na po tani. Para din po worth it po ang pagtuturo po ng mga teacher o ng mga guro. Kasi ngayon, yung
generation ngayon, Diyos ko, ay. Woo! Ang hirap na po talaga. So, masasabi mo na talaga na, ayoko na. Sabi din po ng teachers namin, yung instructor namin sa TU, uy, ayusin niyo yung pagdala ng mga estudyante. Yung mga estudyante ngayon, mga sensitive na. Diyos ko, day, bakit ma'am? Paano yan naging sensitive nga? Nonchalant nga eh. Pagalitan mo, ayaw naman. Baliwala lang, nonchalant talaga. So, ganun na yun. So, bye po sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang po at nagtatapos.